Ang hula niya, magkakagulo. Ano naman yan? Sino ba yan? Sabi niya, magkakagulo daw pag si Marcos. Ang laki ng epekto ng suntok ni Mayweather at saka ni Marquez eh. Mukhang nayanig yata yung buong, naalog talaga. Isipin mo ang forecast niya. Isipin mo, senador siya. Ito lang, Senador Manny. Ikaw yung tinutukoy ko, Manny. Senador ka ng Pilipinas hanggang June 30. Baka nakakalimot ka. Bakit ang sinasabi mo, ang forecast mo magkakagulo pag si Marcos ay nanalo? Anong pinanguhugutan mo dyan? Pinapasweldo ka ng taong bayan, nananakot ka. Dapat ang isang senador-elect o isang dapat respetong tao, hindi naghahayag ng ganyan. Isipin mo, taong bayan ang nakasalalay dito. Kinabukasan ang nakataya sa ating political exercise. Kandidato ka. Tapos sasabihin mo, pag nanalo si Bongbong Marcos, magkakagulo. Anong pinanguhugutan mo dyan, Manny? Nasa naman ang pag-iisip mo? Tanong ko lang ito, trabaho lang. Kasi kung ikaw ay pangkaraniwang boxer, pangkaraniwang taga-Sarangani na hindi ka konektado sa gobyerno, hindi ko sasabihin itong isyong ito. Bahala ka sa buhay mo. Pero ikaw ay senador ng Republika ng Pilipinas. Yung institusyon, dala-dala mo. Yung institusyon, yung Senado ng Pilipinas. Tapos yung member ng Senado, ganito ang forecast, magkakagulo. Teka muna, yung Armed Forces at PNP, wala ngang intel report na merong threat sa ating national security. Sila yung merong kapabilidad magsabi dahil sila ay law enforcement agency. Ikaw, boksingero ka lang at politiko Ang forecast mo ganito. Manny, ang layo. Ang layo. At saka hindi mo dapat sabihin yan. Inuulit ko para maintindihan mo. Kung ikaw ay sibilyan na taga-Sarangani, wala akong pakialam sa iyo. Kahit ano sabihin mo, hindi ko pag-uusapan sa telebisyon yan. Pero ito ay ginagawa ko because senador ka ng Republika. Baka nakakalimutan mo. Public servant ka, national official ka ng bansa, oposisyon ka man. Kami ang nagpapasweldo sa iyo kahit milyonaryo ka o bilyonaryo ka. Manny, magbago ka na. Madami yung lutang ito, 1 week na lang, ilan tulog na po. May 2 ngayong araw na ito, next week, boboto na tayo. Ang aking inihiling sa ating makapangyarihang Ama, lahat tayong mga Pilipino, bigyan ng magandang kalusugan sa araw ng eleksyon. O mula ngayon, tuloy-tuloy hanggang after election, lalo na sa araw ng eleksyon, para makaboto ang 65.5 or 65.7 million Pilipino. At nang matapos na ito, inip na rin ng taong bayan, kahit ako. Naiinip na ako sa tindi ng labanang ito. Kailangan magkaroon na po ng desisyon ng taong bayan. So Monday na po yan, next Monday na, para malaman natin kung sino ang Pangulo. Pero huwag nating takutin, please. Walang kakwenta-kwenta kayong mga opisyal at kandidato pag tinatakot nyo. Hindi lang si Manny ang sabi niyan Di ba yung Robredo, yung Dumagoso yung din na sinasabi? Magkakagulo pag si Marcos, magkakagulo pag si Leni. Anong klase mga kandidato itong mga taong ito? Pag ganyan ang pinanghuhugutan ng mga kandidato, pasintabi na diretsahan. Personal interest ang gusto nyo, hindi public service, hindi paglilingkod sa bayan. Yung personal interest nyo, hindi nyo makukuha, kaya ganyan na lang ang sinasabi. Ulitin ko. Iba-iba tayo ng mga kandidato, pero sana after election, sino man ang manalo, ating kilalanin. Kasi yung mandate, pag sinabing mandate, elected, may proseso, may eleksyon. Kung sino ang gusto ng taong bayan, suportahan natin. Ako man, pag yung kandidato ko hindi nanalo at nanalo yung iba, susuportahan ko yung uupong Pangulo. Hindi ho pagbabalingding yan. Kasi ang aking paniniwala, pag nagdesisyon ng taong bayan, dapat natin kilalanin. Pag hindi natin kinilala, lalo na kung malinis ang eleksyon, at dapat malinis ang eleksyon. Pero kung alam naman nating may kalukuhan, talagang namwersa, ng gulo, kung ano man, huwag naman sana, abay iba yon. Pero kung malinis ang eleksyon, okay, abay kilalanin natin kung sino ang magkakaroon ng mandate. Please lang po, kasi nakakahiya sa buong mundo na ayaw nating tatanggap ng pagkatalo. Walang Pilipinong hindi tumatanggap ng pagkatalo, lalo na sa ganitong sitwasyon. Tanggapin natin kung sino manalo at kung sino matalo, ganun po yun. Hindi pwedeng lahat manalo, hindi pwedeng lahat matalo. Kailangan may manalo at atin hong suportahan yan dahil ang kanyang gagawin ay para sa bayan, para sa taong bayan. Hindi ho pwedeng maghiwa-hiwalay tayo ng 6 na taon, walang mangyayari sa buhay natin mga Pilipino. Ito na nga po ang issue about Chavit Singson at Senator Manny Pacquiao. Kanina po ay na-interview ko sa telebisyon si Mayor Chavit Singson at kanyang idiniin na talagang walang namang pag-asang manalo si Pacquiao. Kaya dapat daw ito ay umatras na lang at magsenador na posibleng manalo pa raw ito kung Senado, pero sa presidential, wala daw ho talagang pag-asa. Ang pahayag na ito ni Chavit ay dahil sa kanyang personal na experience bilang kaibigan sa matagal ng panahon dahil hindi daw talaga alam pa ni Pacquiao mga siwa ng ating bansa o kung ano ang dapat gawin bilang Pangulo kung sakali. At higit sa lahat, ang kanyang kinababahala, hindi daw marunong maghawak ng pera si Pacquiao. Mauubos daw ang kanyang pinaghirapan sa boxing. Ang paniniwala po ni Mayor Chavit Singson, bankrupt. Baka daw lumubog sa utang si Manny Pacquiao dahil hindi siya marunong maghawak ng pera. Ikinumpara nga ni Mayor Chavit Singson na parang nung araw na kumikita si Pacquiao, parang agos ng tubig. Puro tapon, agos ng tubig, dating yung pera pero tapon din, hindi daw nakukontrolado, hindi daw nakukontrol. At nasaksihan po ni Mayor Chavit Singson sa matagal na panahon na ilang dekada na lagi siyang kasama ni Pacquiao, ay yung paggastos ni Manny sa abroad at saka dito.
Grabe daw gumastos. Talagang walang awa kung maglabas ng pera na parang pinupulot lang. Hindi daw ganyan dapat. Dahil nga pagkatapos ng karera sa boxing, wala nang income na malaki at kung gano'n ang style, mauubos nang wala sa lugar. At yan daw ang kanyang kinababahala bilang dating kaibigan na nagkahiwalay sila dahil sa issue ng tobacco dyan sa business dyan sa kanilang probinsya. Isa po sa mga expose ni Mr. Chavit Singson ay yung kahit nung araw daw dito at sa abroad, walang kung mag-issue daw ng cheque, ganun-ganun na lang. Utang, pautang lahat na hindi man ho na ibabalik or hindi alam kung yan ay nabayaran. Napakadalas daw mag-issue ng cheque at mamigay ng pera na wala namang kahinat nga kung yun ibabalik o kung papaano. So ibig sabihin, sa salitang Tagalog o kanto, winaldas ni Manny ang kanyang pera kahit ito ay sariling pera niya. At ang kinababahala po ni Chavit Singson bilang kaibigan, kawawa daw ang pamilya ni Manny after election pag tumuli ito. Dahil masyado siyang, anong tawag niya, baka daw siya hut-hutan. Baka lang sipsipin ang mga nakapaligid sa kanya ang kanyang pera sa mga advice na ito yung gastos, ito yung kailangan, pero hindi naman. In other words, talagang kukwartahan lang siya. At yun ang kinababahala. Ang hindi ho natin maintindihan, parang walang nagmamalasakit kay Manny Pacquiao kung paano pangalagaan ang perang ito. Yan po yung lumalabas ngayon. Kasi ang dami hong sinasabing utang, ang dami hong mga hindi raw nabayaran na mga empleyado. Samantalang alam naman natin, bilyonaryo si Pacquiao dahil $1 million. Pero alam nyo, inamin po ni Chavit Singson na hindi ganun kalaki. Walang ganun kalaking pera si Manny Pacquiao ngayon. Isipin mo, kakailan lang siya nagretiro. Tapos ngayon, parang hindi maniwala si Chavit na si mayroong ganun kalaking naipon dahil nga sa sobrang kalat yung pera niya sa ilang panahon, ilang taon, habang sinananalo, before ang fight, after fight, kung magkalat doon ng pera, ganun-ganun na lang. Tapos hindi naman sigurado kung babalik. At yun ho'y nakakabahala. Ang inuulit ng kaibigan, magiging kawawa after election pag itinuloy ang pagtakbo bilang Pangulo. Ang advice niya, umatras na lang sa Panguluhan, tumakbong nasyonal o tumakbong Senado, baka may pag-asa pa. At maliban ho dyan sa pera niya, dahil naman po ay personal money or private money ni Pacquiao, kailan nagmamalasakit ang tao dahil pinaghirapan niya. Alam niyo naman, kilala sa buong mundo si Pacquiao. Bilang boxer at naging milyonaryo, kung biglang mawawala ang perang ito dahil sa politika, abay napakasakit niya. Ibig sabihin, mismanagement. Mahinang pag-handle ng pera, paghahawak ng pera, ang maaaring ikabankrupt kung sasamantalahin ito ng nakapaligid. Kasi lumalabas ngayon may nagsasamantala na base ho sa mga sinasabi ng mga tapat pa sa kanya at yung mga umalis sa kanya. Ayan ho. Si Chavit Singson po ang pinanggagalingan ito. At alam natin na talagang ito isa sa malapit na kaibigan. Tuwing siyang may laban sa Amerika, lagi silang magkasama at saka business dito. So yan ho yung nakikitang problema na dapat ay maagapan. Kung hindi, at yung pamimigay ng pera at saka yung sinasabing kakayanan, kaalaman sa pagpatakbo ng gobyerno, wala daw si Pacquiao noon. Sabi ho ni Chavit Singson. Kaya hindi siya naniniwalang mananalo at ang kanyang paniniwala, mauubos lang ang pera, wala ring mangyayari. Ayan po. Okay? So, iwan natin sandali ang isyong yan at pagkakataong yan, marami po kang pwedeng maging update yan sa mga darating na araw, inyo pong abangan. Ito naman yung issue tungkol sa ating politika, siyempre, ang galawan ng mga presidential candidate at huwag kayo magtatampo, lahat ng mga kandidato rito ay binabanggit ko. Baka sabihin ng iba, bakit na binabanggit mo ilang pangalan? Hindi po. Binabanggit ko yung Lacson, Robredo, Isko Moreno, Bongbong Marcos, Bato de la Rosa, at saka Manny Pacquiao sa presidential. Vice presidential, binabanggit ko na Lito Atienza, Kiko Pangilinan, Tito Soto, sino pa ba? Willie Ong. Sino pa bang kandidato dyan? At saka Senador Bongo. Ang wala lang ay si Bongbong Marcos kasi wala pa naman siyang katandem. Hindi ko nga alam bakit hanggang ngayon wala. Alam nyo kasi si Bongbong Marcos hanggang ngayon ay nakikiramdam sa galawan ng Duterte family at ang Duterte administration. Pag hiwalay natin yan. Yung kanyang feeling na siya ay suportahan ng Duterte family ay pwede rin siyang suportahan ng Duterte government o ng buong gobyerno. Yan ang inaabangan niya kung mangyayari. Pero dahil nga ho sa tuloy tumatakbo na yung araw, wala pa hong liwanag kung ano dyan. Actually, wala pa hong official kung sino ang talagang kanyang senatorial candidate at saka ho, vice presidential candidate. Inaabangan natin. Pero sa ngayon, sa mga survey, naniniwala man kayo hindi sa survey, ito naman ay survey sa kalye, survey sa social media, at sa media, yan ho ay survey lang. Huwag yung panghahawakan yan. Please lang baka sisihin nyo kami. Pagkadating ng araw at walang nangyari, ito pong survey na ito, hindi po ito matibay na basihan. Ito po ay on-the-spot survey at ito ay hindi natin alam kung ito'y talagang totoo. Dahil ko kasi, itong mga nasosurvey na ito, hindi rin natin alam kung butante. Baka mamaya, hindi naman nakarehistro yung nasosurvey. So walang mangyayari dyan. Ang totoong survey na lagi ko pong sinasabi ay sa 9 ng Mayo ng 2022. Yung election day. Doon magpapasya ang 62 million or 63 o 64 million registered voters kung ilan ang aabutin dyan kasi ongoing pa yung registration. Yun ang magdidesisyon kung sino. Kasi pag atin hong inisip na, lamang kami nung survey sa kalye, lamang kami nung survey sa social media, bakit kami naiiwan? Abay, iba ho yun eh. Kaya hindi po kaila sa atin na itong mga survey na ito, bahagi lang po ito ng karapatan ng nagsusurvey at karapatan